Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng administration ticket, yung senatorial lineup nila, na maraming problema ang kanilang inaasikaso ngayon na dapat nilang plantsahin. Okay, dito sa Philippine Star na headline news title, Marcos Senatorial Slate Alyansa to iron out problems among local bets, lawmaker. Okay, so pahayag ito ng kanilang campaign manager na si Congressman Tiangco. Okay, so si Congressman Tiangco, sabi niya, Nabota City Representative Toby Tiangco, nag-file siya ng maaga, first day kahapon, file kaagad. Sabi niya, kaya ako nag-file ng COC ng maaga kasi hanggang kagabi mayroon pa kami inaayos na local candidates. Okay? So, mga problema nagsulputan sa kanilang lineup. So, ano yung mga problemang ito? Isa na yan, yung biglang pag-withdraw ni Senator Amy Marcos sa kanilang lineup. Okay? So, kahit nagpasalamat si Senator Amy sa kanyang kapatid, nagpasalamat siya sa Nacionalista Party, pagsuporta sa kanya na maisama sa alyansa, pinili pa rin ni Senator Amy na kumalas sa alyansa at magiging independent candidate. Okay, so yung statement ni Senator Amy, sabi niya, minabuti kong tumindig mag-isa upang huwag nang malagay sa alanganin ang aking ading para huwag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. So, yun po ang klaro na problema ng alyansa senatorial slate. Kasi hindi pa nagsisimula ng kampanyahan, wala na, address na kaagad si Senator Amy. Nauna na dyan si Senator Ping Lacson na ganun din. Sabi niya, he will run as independent, although inamin niya na okay lang na maisama siya sa alyansa, kaya lang independent siya. Nako, medyo may mensahe yun. Okay? Dito mo makikita yung advokasya ni Senator Lacson na independent, hindi siya nagpapahawak, hindi siya madiktahan. To me, mananalo itong si Senator Lacson at pag nanalo siya, hindi siya madidiktahan ng alyansa. Kasi ang gusto ng administrasyon, kaya bumuo sila ng alyansa para they're hoping na makasuporta itong mga kandidatong ito ngayon sa legislative agenda ng administrasyong Marcos. So, ayan ang mga problema at iba pang mga mga aayusing problema. Sa Tiangco, sabi niya, ito yung si Representative Tiangco, yung rationale, yung rason bakit nagkaroon ng alyansa is to prevent o avoid the candidates from competing each other. Okay. So, ideally, sabi ni Congressman Tiangco, kung part ka ng alyansa, sana hindi sila maglaban-laban. So, yun. Ang dami pang problema na kailangang ayusin. Kaya nag-file na ako ng COC kaagad para matapos na. So, sa isang interview sa ANC, tinanong si Congressman Tiangco how Alyansa's name reflects its senatorial lineup given that several of its candidates have already served multiple congressional terms. Binabatikos ngayon itong
itong line-up ng alyansa kasi mga recycled, mga dati ng pangalan. Ang akusasyon is mga members ng political dynasties. Okay, Binay. Papalit-palit lang. Senator Nancy, kakandidatong mayor ng Makati, yung mayor ng Makati na Binay ngayon, kandidato na namang senador. Cayetano, Villar. Ayan, mga political, of course, Marcos. So, mga members ng political dynasties. Recycled, sabi ng sino bang mixture, confused mixture, sabi ni ex-senator Drilon. Walang party ideology, walang iisang plataforma na kung saan ano ang tatahakin nila pag manalo. Walang ganun. Wala lang. Nag-converge lang, alyansa lang para manalo. Ganun. Winnability lang ang after nila. Kaya lang yung tunay na alyansa, yung magkaisa para sa pagtulong sa bayan para umunlad, walang ganon. No party ideology. So, yan po ang mga kakulangan o yung mga problema na haharapin ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kung sa panalo, I believe maraming mananalo kasi nga yung style natin name recall eh. Kung sino yung sikat, yun na lang. Example, si Senator Lito Lapid, naka 17 years na senador pala. Ngayon, lumalabas sa mga survey, mataas siya, pumapasok sa Magic 12. Ang tanong, ano naman ang nai-contribute ni Senator Lapid sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa ating lipunan? Wala akong malala. Kaya binabati ko siya ng mga netizens ngayon na seat warmer. Pasweldo lang. Tumatanggap lang ng sweldo, pundo galing sa ating bayan. Kaya lang, lugi ang taong bayan kasi wala namang naiko-contribute si Senator Lapid. Isa pa, Senator Pacquiao. Ano ba ang nai-contribute ni Senator Manny Pacquiao sa paggawa ng batas? Wala akong maalala. So ngayon, kasama siya sa lineup. Dati, kalaban sa politika noong 2022. Maalala nyo yung mga batikos niya sa Marcos. Magnanakaw, ganun. Gusto niyang ipakulong si forever First Lady Imelda Marcos. Ngayon, wala na. Kasama na sa lineup. Isa pa, Senator Tolentino. Yung una niyang sabak sa pagiging senador, natalo. Itong dumikit siya kay PRRD, nanalo. Ngayon, wala na. Bumaliktad na si Senator Tolentino, kumabilang bakod na, nasa Marcos na. So, ayun, ang mga reality sa politika, masakit na reality. There are no permanent friends, there are no permanent enemies in politics. Yun po, only in the Philippines. Kung saan sila manalo, doon sila for the past 2 or 3 elections, sabi ni ex-Senator Drilon, ganon yung balimbing. Panahon ni President Noynoy Aquino, nung nanalo, lipat lahat sa liberal. Lakas ng liberal. After that, wala na. Panahon ni PRRD, halos lahat lipat sila sa PDP laban. Ngayon, wala na. Ngayon, panahon ng Marcos Jr., ayan, dumikit sila sa administrasyon. Ito na yung alyansa.
Kailang maaasahan ba ngayon sa legislative support? Sabi ni Professor Ronald Llamas, walang kasiguruhan. Kasi walang pagkakaisa in terms of political ideology, in terms of platform. Basta manalo lang, yun lang ang yun lang ang ambisyon nila. So, ayun, maraming problema ang administration ticket sa ngayon.